Ngunit mas napukaw ng babaeng nakasandal sa kanya ang aking pansin. Nakayuko ito at nakasubsob sa kanyang dibdib. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha ng babae dahil nakatalukbong ito ng malaking tuwalya na sumasakop sa kanyang mukha. Dahil hindi naman natatakpan ng tuwalya ang likurang bahagi ng kanyang ulo. Makikita ang may kabahabaan niyang buhok na kasing haba lang din ng sakin. Siniyasat kong mabuti ang babaeng tila antok na antok at hindi man lang gumagalaw. Nakakbay pala rito ang lalaki na kulang na lang ay yakapin na ito. Naka skinny jeans na maong ito at napapatungan ng jacket na itim ang katawan. Ngunit ang nakapagtataka lang wala itong anumang sapin sa paa. Marungis ang mga paa nito at naninilaw na medyo nangingitim ang mga kuko. Di sinasadyang napaharap sa gawi ko ang lalaki, ngunit hindi naman napatingin sa akin. Oh my God! Hindi ako maaaring magkamali. He's Uncle Rolly, Nana's brother. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko na rin maiwasang iangat ang yakap kong bag upang maikubli ang aking mukha. Is this real? Sino ang kasamang iyon ni Uncle Rolly? Di babae siya? Bigla akong nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Para akong binuhusan ng napakalamig na tubig na punong-puno ng yelo. Hindi ko matanggap ang ngayon na sasaksihan ng dalawang mata ko. Manloloko, wala ka palang kwenta. Yeah, I know I'm only 18 years old at mahigit 10 taon ang tanda sa akin ni Rolly. Pero para sa akin, hindi hadlang ang more than 10-year gap naming dalawa. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang feelings ko kay Rolly dahil noon ay bihira ko lang naman siyang makita. Basta ko na lang talaga naramdaman na gusto ko na siya. 15 years old ako noong una kong makita si Rolly. Hindi ko nga alam na stepbrother siya ni Nana dahil never naman siyang nabanggit sa bahay namin. Ang akala ko ay wala ng ibang kamag-anak si Nana. Iyon pala ay meron pa, stepbrother nga lang. At kung ang pagbabasehan ay ang pag-uusap at pagkikita nila ni Nana, ang masasabi ko ay hindi sila close na dalawa. Kaya rin siguro hindi nagagawi sa amin si Rolly. Ang sabi ni Nana noon ay mas gusto raw ni Rolly na tumira sa probinsya nila. Kaya bumalik ito roon after mag-top sa course ng engineering sa UP. Matalino naman si Rolly, iyon nga lang ay hindi talaga niya gusto ang mag-aral o magstay sa Manila. At kahit nasa Manila na siya ulit, bihira pa rin siyang magpunta sa amin para bisitahin si Nana. Pansin ko ay naiwas siya sa mga tao, kaya I am happy na ever since ay hindi ko naramdaman na umiwas na sa akin. He's almost perfect. Matangos ang kanyang ilong, malalantik ang mga pilig mata, at natural na mapula ang manipis niyang mga labi. Maganda rin ang kanyang pangangatawan, artistahin siya sa totoong buhay. Totoo lang. At hindi siya gaya ng mga lalaki kong classmate at schoolmates na mga papansin, madaldal at OA magpapogi. Dahil si Rolly ay simple lang, tahimik, misteryoso pero malakas ang dating. Responsible din siya at good businessman. 4 na nga ang branches ng itinayo niyang hardware. May ilang kamag-anak ako sa father side na nagsasabing may sakit daw sa pag-iisip si Rolly pero hindi ako naniniwala sa kanila. Alam ko at naniniwala akong nasa normal na kondisyon siya at nakakapag-isip ng tama. Siguro na misinterpret lang siya ng mga tao dahil hindi talaga siya palakibo at hindi mahilig humalib
lubilo. Makailang beses na nagkikita kami, napapansin ko na madalas siyang tumitig sa akin. May mga times pa na talagang hinahabol niya ako ng tingin. Palagi ko na siyang inaabangan dumating sa bahay. Doon na nagsimula ang puso ko na umasa sa kanya at nakakagulat na bigla-bigla ay lumalas na nga ang pagpunta niya. Wala akong kamalay-malay na nagustuhan ko na siya, kaya nung pinakusapan siya ni Nana na maging driver ko sa school, pasamantala ay talagang natuwa ako. Kahit hindi kami gaan nag-uusap ay parang may sariling language ang mga feelings namin. One day, I was surprised nang magtapat siya sa akin na gusto raw niya akong maging girlfriend. Hanggang ngayon, tanda-tanda ko pa rin ang bawat detalye kung paano siya nagtapat sa akin at kapag naalala ko ang lahat ng iyon, kinikilig pa rin ako. Niyakap niya ako ng napakahigpit at saka binulong sa akin ang mga salitang I love you, Ara. Hanggang ngayon ay sekreto pa rin sa lahat kung ano kami sa isa't isa, lalo na kina Daddy at Nana. Kaya naman halos maghimagsik ang kalooban ko habang nakatanaw ako ngayon sa kanya at sa babaeng kasama niya. Sino ba kasi itong napakadungis na babae kung tingnan ay tila ayaw na niyang pakawalan? Alam kong halos kaedaran ko lang ang babaeng kasama niya. Kung pisikal na katangian ng pagbabatayan, subalit, hindi hamak naman na mas maganda ang forma ko at lamang ako ng 10 paligo kumpara sa kanya. Saka bakit nagko-commute si Rolling? Nasaan ang kotse niya? Sir, okay lang po ba yung kasama mo? Hindi na ito nakatis at nagtanong na kay Uncle Rolling. Bahagya namang lumaylay mula sa pagkakatabi ng jacket nito ang kamay ng babaeng tila tulog na tulog at wala pa rin malay. Oo nga, iba nga ang kulay ng balat nito. Tanggalin mo kaya yung tuwala sa ulo niya nang makahinga yan? Question ng babae. Inihinto ng driver ang jeep at nilingon sila. Baka kailangan naman dalhin yan sa ospital, iba na ang kulay niyang kasama mo. Tumingon pa ito sa kanyang kaliwa at saka tumuro sa direksyong iyon. Dito sa pagtawid iho, sa sasakyan ng tricycle, sumakay lang kayo dyan at dadalhin na kayo sa ospital sa looban. Hinipat ng tingin ni Lola ang itinurong direksyon ng driver at alaunay nagdesisyon na rin itong bumaba. Inakay niyang pakbay sa kanya ang babae na tila hindi pa rin nagigising at wala pa rin malay. Inarga niya ito pababa. Kapwa napapailing ang driver ng jeep at ang may edad ng babae habang nakatanaw sa kanilang dalawa. Habang ako ay nagsisikip na ang dibdib sa nakikita. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa ng akmang aandar ng jeep ay mabilis akong sumibat pababa. Sa tingin ko naman ay hindi ako napansin ng driver dahil abala siyang nakikipagkwentuhan sa pasaherong kalapit niya. Buti na lang hindi ako napansin ng driver, hindi pa kasi ako bayad. Lumingaling nga ako upang hanapin si Rolly. Nilakasan ko na ang loob ko. Iba ang sakit na aking nararamdaman. Matinding selos. Kailangan kong alamin kung ano ang kanyang relasyon sa babaeng kasama niya. Nakita kong pumasok sila sa isang tapsihan. Katulad ng eksena kanina sa jeep, nakakbay pa rin sa kanya yung babae at yapos naman ng kanyang braso ang baywang nito. Halos buhat niya rin niya to at kulang nala ay tuluyang pangkuhin dahil para siyang may aki-akay na lasing na nakatulog. Kahit ang mga paang babae ay hindi na nito maiyakbang at lupaypay na rin ang ulo sa tila sobrang kalasingan. Patakbo ang tumawid upang sundan sila. Sa tapat ng tapsihan ay may terminal ng tricycle. Ito marahil yung tinutukoy ng jeepney driver na sasakyan papuntang ospital. Ngunit, taliwas sa inaasahan ko, hindi ko nakita ron si Rolly. Habang karga ang babae ay doon siya pumunta sa isang tapsihan. Tapsihan kung saan madalas kaming kumain noon. Lalong kumulo ang dugo ko
sa isiping may dinadala na siyang ibang babae sa lugar kung saan kami madalas nagpupunta. Dahil dito, di ko napigilan ang sarili ko na isiping baliwala na ako sa kanya, na marahil ay mas malalim na ang relasyon niya sa babaeng yun kumpara sa kung ano ang namamagitan sa amin. Hinagilap ng paningin ko kung saan pumuesto ang dalawa. Masyadong malawak ang tapsihan na ito, kaya medyo nahirapan akong tuntunin ang kinaroroonan nila. Hindi nagtagal ay natuntun ko rin ang pwesto nila. Pahilihim akong umupo sa likuran nila. Kung gaano ako kapursigidong alamin kanina ang kung ano mang namamagitan sa kanila, ganoon na lang ang panghihina ng loob ko nang magkaroon na ako ng pagkakataong lapitan sila. Sa ngayon ay maghihintay na lang muna ako ng tamang pagkakataon para alamin ang totoo. To be continued.